Hi mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa nangyari, nandun na sila lahat sa ospital at ginamot na sila, kasama na din itong si Moira. Pero nagulat itong si Giselle dahil nung bumalik ito sa room ni Moira, wala na ito doon, kung kaya't nagpanik silang lahat. At pati na din si Lynette, tumulong na din sa paghahanap. At sila Annalyn, ito naman si Annalyn, nag-iisip kung paano niya sabihin sa kay Zoe na yung nanay niya is nasa hospital. At ito namang Zoe, nung nagising, biglang kinausap siya ng kanyang kaibigan at nagtanong ito doon sa kaibigan niya na si Zoe kung kumusta daw yung kanyang mami o kung saan yung kanyang mami, kung alam daw nito. Pero at saka tinanong nito kung natuloy ba daw ang kay Annalyn na birthday party, pero sinabi nito na hindi daw natuloy dahil nagulo dahil sa ginawa ni Moira. At kwento niya yung pinangagawa ni Moira, kung kaya't parang nagpanik itong si Suyet. Gusto niya tawagan yung kanyang mami pero hindi niya ito makontak, kung kaya't pasigaw itong natataranta. At ito namang sila Lynette, talagang inis si Giselle dahil nakawala na naman daw itong si Moira. At kahit ano daw yung gagawin nila, lagi daw ito nakakalusot. Pero nung nakita nila itong si Nerissa at pinagbintangan din ito ni Lynette na isa daw si Nerissa sa nagtago kay Moira, kung kaya't nagalit itong si Nerissa. At sinabi nito dahil sa kalagayan ni Moira na naging agaw buhay ito at nilipat daw ito sa ER. At ayun na nga po, ito naman si Justin, talagang tinatanong nila Aling Susan at Diyosa na baka daw kasabot ito at isa din siya sa nagtago sa kay Moira. Pero sinabi ni Justin na hindi niya na daw gagawin ulit na mapahamak ang pamilya nito at sobrang pinagsisihan niya daw ang mga pangyayari. At ayun na, ito namang si Doc Lindon, nagpapagaling na din sa ospital. At sinabi ng doktor na 1 o 2 buwan di daw siya makapaglakad at biniro siya ni Regan na 1 or 2 months din siya na di makipag-usap kay Annalyn. At napapangiti itong dalawang kanyang karibal, pero sinabi ni Dr. Lindon na dadalawin daw siya nito. At maya-maya dumating itong si Annalyn at napangiti nila itong si Regan at lumabas sila ng kwarto. Ito naman si Dr. RJ, may surprise birthday sa kanyang anak na si Annalyn, at masaya na malungkot si Annalyn kasi tuwing masaya daw siya may mga nangyayari. At ayun na nga, may mga pa-cake pang nalalaman itong si Dr. RJ at nagpakain sila nang biglang may tumawag saka kay Lynette o kay Giselle at sinabi nito na cardiac arrest daw si Moira, kung kaya't Moira kung kaya't gulat ang lahat. Si Dr. RJ pala ang nagsabi na wala daw si Moira, kung kaya't pumunta sila doon sa kay Moira at doon nila napag-alaman na talagang wala na itong si Moira. Samantala, ayan na, itong si Joy na bumisita kay Zoe, yun ang nagbalita sa kanya ng mga pangyayari na nasa hospital din yung kanyang nanay. At ayun nga, patay na si Moira. Doon mismo sila RJ at Giselle at parang di makapaniwala si Lynette na wala na si Moira at baka daw bigla daw itong bumangon at sila pa rin ang gawan lang masama o sasaktan pa rin sila. Tinawagan ni Annalyn si Doc Locke dahil di daw niya kontak si Zoe at paano niya daw sabihin kay Zoe ang lahat. Itong si Zoe nagpapanik at gustong puntahan ang kanyang mami, pero sinabi ni Doc Locke na wala na daw si mami nito, kung kaya't nag-hysterical itong si Zoe. At sinabi ni Doc Locke na nahulog ito sa bangin at nagtry naman silang i-revive ito pero di ito nakaligtas, kung kaya't sobrang iyak ng iyak itong si Zoe sa pagkawala ng kanyang mami Moira. Ayun, abangan ang susunod ng malata guys. Please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much and bye!